Sa mga nais pong magtagumpay sa kanilang mga negosyo, ano, ito po yung sinasabi sa Exodus 23 verse 19. The first of the first fruit of the land thou shalt bring into the house of the Lord thy God. Ayan, para po tayo magtagumpay, yung unang bunga. Ano po ba yung unang bunga? Yung unang isang buwan po, yung first month po, yung kauna-unahan pong akinita ng ating negosyo, isang buwan, ipagkaloob natin sa Panginoon, dahil ito po ang sabi ng Panginoon sa Leviticus 26 verse 4. Then I will give you rain in due season, and the land shall yield her increase, and the trees of the field shall yield her fruit. Iyan po. Ano po sa Tagalog yan? Ay maglalagpak nga ako ng ulan sa kapanahunan, at ang lupain ay pahikinabangan, at ang mga kahoy sa parang ay magbubunga. And verse 5 po, at ang inyong pag-iig ay aabot hanggang sa pag-aani ng mga ubas, at ang pag-aani ng ubas ay aabot sa paghasik, at kakanin ninyo ang inyong pagkain na sagana, at tatahan kayong tiwasay sa inyong lupain. Ayan po ang pangako ng Panginoon sa atin. Basta sundin po natin ng ayon sa nasa kalooban po, sa kalooban ng Panginoon. Okay po, dako na po tayo sa ating talakayan. Ayan mga ka-hunters, muli 3 barya lang po yun naipon ko, naitabi ko. Wala na po, nagkakahirapan na po sa paghahunt ng mga barya. Ayan, isang BSP series at saka 2 NGC series. Yan, tingnan po natin itong BSP series po. Ayan, 2002, sayang no, kaya lang medyo marami na siyang gas. Ayan. Pati yung kuko ko may balahibo pa. Ayan, dumi ng kuko ko. Hirap na nagmekaniko. Okay, bakit ba yan ang tinitino? Sayang po, no? Sayang. Okay, next na tayo. Wala na tayong masasabi dyan. Magasgas. Next po, NGC series na may taon po na 2019. Lower mint mark. Ayan. Kung mapapansin nyo po, yung labi ni yung bibig po ni Rizal, ito po ay nasilip ko sa magnifying, na nagkaroon po siya ng double punch. Tingnan po natin dito, tingnan po natin kung medyo makikita. Ayan, okay. Yan, yung tenga niya po, so, pagkatapos mabagsakan to, incidentally o accidentally, nabagsakan ulit siya ng punch. Ang kuwan lang po, ang makikita lang po natin dito, yan, silipin po natin dito sa magnifying, doon sa taon po. Tingnan nyo po, taon 2019. Yan, dito. Parang kung makikita nyo po, doble, no? Ayan, no? Kahit yung letter Pilipinas, ayan, double punches ang buo po yan. Yung number 1, ganun din po. Ayan po.
Piso, ganun din po. Ayan. Makikita natin. Yung gitna po ng piso, kung dapat po yan tawag dito, naka-engrave po dapat yan. Pero parang may laman po siya sa loob na metal. O yan. Tapos, ganun din po sa pangalan at saka yung emblem po. Yung mint mark. Galaw naman. Magalaw pala yung aking. Ayan. Jose Rizal double. Parang akala mo ibang font yung ginamit niya. Dito kaya sa isa. Tingnan natin. Medyo malinaw-linaw din dito. Yung tenga, labi, double punch, obverse double punch. Ayan, okay. Kung may bibili sa atin, 500, why not? Push na natin yan. Kung may kumaka-hunting kayo ng mga ganito, mga ka-hunters. Kung tinatanong nyo ako kung ako'y bumibili din po ako, kaya lang yung mga taong 1994 ay 1944 po. 45 pababa po. Mga nickel. Pwede rin po yung silver. Basta kaya ko po. Ako po ay wala pa naman po akong budget dyan. Sa kagaya nung sa ibang mga vlogger na sinasabi nila bumibili sila. Hindi po ako ganoon kayaman. Pero bumibili rin po ako. Kung gusto ko po ng barya, bumibili rin po ako. May mga ilan na po ako mga collection, 1944 at yung isa 1907 po, yung piso silver. Doon sa mga ganyan pong taon, may mga fake po niyan. Dapat alam nyo po kung paano ang kumilatis ng fake at hindi. Okay. Minsan po tatalakayin pag naubusan na po ako ng nahunt na barya, pwede po tayo magbalik tanaw. Okay, yan mga ka-hunters. So bago ako magpatuloy doon sa last 2 na barya, coins hunter po. Ay, ano ba yan? Coin traders po for buyer and seller. Ayan po sa screen. Pwede po kayo mag-post niyan. Search nyo lang po sa Facebook page po. At magsipag-ingat lang po tayo doon sa mga scammer. Hindi naman po natin kilala yung mga ibang tao dyan. Makipag-deal lang po kayo sa sure nyo po na talagang bibili at hindi kayo lulukuhin. Okay po. Yan, coin traders for buyer and seller po, mga ka-hunters. Okay, next na po tayo. Ito, maganda to. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Ngayon lang ako nakakuha. Ito naman pong 10 piso. Ayan. 20, 19. Makikita po natin dito mga ka-hunters maayos po ang obverse at reverse nito. Ito lang po inapon ako dito sa edge po. Ayan po. Hindi po lahat yan ay readed po yung edge niyan. Meron pong wala. Or mababaw po yung pagkakalagay po.
Hirap magalaw yung kamay ko. Ayan po mga ka-hunters. Nagbabago pa yung lens ng camera. Yan po meron po siyang halos wala. Tapos yung iba po mababaw. Di po ba yan, no? Mapapansin nyo po. Ayan. Di po normal yung pagkakalagay niya po. Pagkakalagay o pagkaka-readed po. Ha? Ayan mga ka-hunters. Kaya pong kayo mga hunters po tayo, suriin po natin mabuti yung ating mga barya. At ito po yung last but not the least, sabi nga. Yan, dilagay ko na po dito sa plastic. Yan. Taong 2012. Ito ay nasa circulation mga ka-hunters ha. Ito po mga barya na to ay nasa circulation, kaya po hindi ito natin masasabing BU o brilliant uncirculated. Pwede po hindi rin natin masasabi ito na kahit ganito kakintab po uncirculated, kasi natagpuan lang po natin ito sa sirkulasyon. AU pwede po, almost uncirculated. Ganun pa man, siyempre kung makakita tayo ng ganito kaganda, itabi po natin, no? Ito po ang luster. Ito may taong 2012. Piso. Dice 3 po. Yan. Die 3. Yan ganito po kakakintab mga ka-hunters yan. For sure, may bibili po sa atin. Kasi itong mga barya po na ito ay nakakakita pa rin po tayo sa sirkulasyon. Tingnan nyo po. Nakakita pa rin po tayo sa sirkulasyon ng ganitong uri ng mga barya. Yung ganyan kakikintab. So, ayan po. 2012, die 3, 5 piso round. Ito po yung composition na ano ba ito? Nakalimutan ko na. Ano ba yan? Copper. Ayan. Ang composition po ay copper nickel. Masyado akong makalimutin na. Okay po siyan. Maraming pong salamat muli. Yan mga ka-hunters po. Okay. So, ayan mga ka-hunters. Ingat-ingat po tayo and good luck po sa pag-hunt. Ingatan tayo ang ating pamilya ng Panginoon. God bless you po sa inyong lahat. Bye-bye po.